Yo guys, for today's video is pag-uusapan natin, itatakal natin yung isang klase or ilang klase ng pag-uugali ng isang taong mayaman. So yun, bago lahat, pasok intro. Iyon nga guys, tulad ng sabi ko kanina, pag-usapan natin yung ilang klase ng mga pag-uugali ng taong mayaman or mayaman na tao. Okay, ilan dito is yung mga taong matapobre. Yun. Okay, let's say na kumbaga, hindi natin sila masisisi kung ganun yung pag-uugali nila. Pero sana, ito para to sa mga taong mayayaman na ganito yung pag-uugali ng mga matapobre. Sana naman baguhin nyo yung pag-uugali nyo. And sana, naiisip nyo pa rin kung saan kayo nanggaling, kung paano kayo nanggaling dyan. O let's say, pinanganak kayo na mayaman na. Okay? Isipin nyo naman kung saan nanggaling yung mga magulang nyo. Siyempre, lahat yan nanggaling sa hirap. Isipin nyo yun. Kunwari, ganun yung magulang nyo rin yun. Or kayo, na minamata rin kayo ng mga mayayaman. Isipin nyo rin yung mararamdaman ng tao na gano'n. Yung mga taong mga matapobre, iwasan nyo yan. Please lang, iwasan nyo. Iwasan nyo. Okay, second natin is yung mga mayayaman na mapagpanggap. Mapagpanggap. Tulad ng, kunwari, mayaman na pamilya. Mayaman na pamilya, ha. Tapos, ano sila? Magbibigay sila ng, mag-share sila ng blessing, yung gano'n, di ba? May mga gano'n eh, may mga taong nag-share ng blessing eh. Di ba? So yun, kunwari, mag-share sila ng blessing. Maraming presentation, maraming camera, maraming tao, maraming assistants, maraming mga katulong na mamamahagi ng ng kanilang ipapamahagi. Merong gano'n eh, di ba? Tapos yun, yun na nga, mamamahagi na sila. Pero sana, wag naman kayong mamahagi ng mga malapit ng mapanis na pagkain, matigas na tinapay, malapit na mag-expired, o let's say 2 days bago mag-expired. Yung gatas, yung mga goods, noodles, na mga gano'n, di ba? May mga gano'n eh, ha? Yung malapit na mag-expire, pakitang tao ka, pero yung binibigay mo, yung merong gano'n eh, yung binibigay nila, yung ibibigay nila is malapit na mag-expired. May mga gano'n, sana iwasan nyo. May mga ganitong mga anggulo na talagang nangyayari itong mga ganitong senaryo. Tapos yung yung mga mayayaman dyan na may mga katulong, yung tipong hindi na nga sila sabay kumain. May mga ganun eh. May mga katulong na hindi kasabay kumain yung mga amo nila. May mga ganun eh. Tapos yung hindi na nga kasabay, yung mga katulong, mga tauhan sa pagkain, tapos biglang bibigyan ng ng pagkain na panis na. Let's say yung mga kunwari may mga kumain na yung mga katulong. Tapos, ilang oras na nakalipas, biglang mamimigay ng dessert. Mga candy, yung basta kahit anong dessert. Tapos makikita nung katulong is, expired na. Merong ganun eh, merong ganun. Merong ganun eh, merong ganun. Ang sarap palakpakan ng mga taong ganun eh. Diba? Sana naman, baguhin nyo na yon yung mga anong tawag dito? Sana baguhin nyo yung ganung pag-uugali. Okay kayo sa iba, maganda yung paningin nila sa'yo, pero sana wag kayong mamimigay ng mga panis na pagkain, yung mga malapit na mag-expire. Bakit ganun may mga taong ganun? Bakit kaya may mga ganung klase ng tao? Especially sa mga mayayaman. Sana baguhin nyo yun. Yun lang naman yung point eh, ha? Yun yung pinaka-point ko dito eh. Kasi naranasan ko na yan, naranasan na ng mga kakilala ko, binibigay, expired na. Minsan, may pagkain sila. Tapos, imbis mag-share, mamigay, hindi. Ilalagay sa rep. Tapos, next day, hindi naman naiintindihin. And then, after 3 days, tsaka kukunin yung pagkain doon sa rep. Tapos, pag ibibigay, panis na, sayo na lang to. Kawawa yung mga ganitong klase ng tao eh. Yung feeling nila, okay sa kanila yung amo nila, pero deep inside hindi naman. Ang pangit ng gano'n. Bakit kaya nabubuhay yung mga gano'n, no? Bakit kaya naman nabubuhay yung mga taong gano'n yung pagkatao nila? Bakit gano'n yung pagkatao nyo? Okay, pwedeng baka may magsabi dito, hindi naman obligasyon ng mga mayayaman yung mga ganong klase ng tao. Oo nga, hindi naman nga obligasyon. Tapos sasabihin nyo pa, di maghanap buhay kayo, magsikap rin kayo para marating nyo yung Ang point lang naman is dapat maging mabuti kayong kapwa as mayaman. Di ba nakakaangat-angat kayo? Dapat ganun rin kayo. Pambihira kasi yung ganun eh.
Yung taong mga mapagmata, mapagpanggap, et cetera, and syemadu. Ganito kasi yan. Bakit ko nga ba sinasabi or pino-point out yung ganitong bagay? Amo kayo, kayo yung amo, mayaman kayo, tapos may tauhan kayo, may katulong kayo, may helper kayo, may boy kayo, basta may katulong kayo. Paano kung dumating sa point na mag-isa ka tapos kailangan mo ng tulong at sila yung nandoon? Sampulan kita. Kunwari, andun kayo sa bahay, tapos aksidente mong naiwan yung niluluto mo, tapos biglang nasunog yung bahay mo. May mga ganun na senaryo, di ba? Tapos, tulong, di ba? May ganon. Tapos, yun lang yung katulong mo, yung tauhan mo yung andon. Tapos, bigla niyang naalala yung pag-uugali mo. Di ba? Kung ako yung empleyado mo, yung katulong mo, yung helper mo, or kung ano pang tawag sa akin, ahayaan kita doon. Kumbaga, may mga ganun yung wala ng konsensya kasi as ikaw, as amo, wala ka rin konsensya noong mga panahon na yun O paano kung ma-adapt nila yung ginawa mo sa kanila? O di ba? Sabi nga yan, be always as good all the time. O di ba? Nalito ka. Yun Isipin nyo na lang, dapat isipin nyo rin yung kakahinatnan nyo. O di ba? Be always good Samaritan. Naintindihan nyo? Hindi, di ba? Yun Isipin nyo na lang yung gano'n na senaryo. Kunwari, kayo rin yung malagay sa alanganin. Di ba? Dapat ganun. Kaso, minsan mapapaisip ka na lang, walang ganun. Walang ganun. Kaya ikaw, as mayaman ka, isipin mo na, bahala ka. Siguro naman, mapapaisip ka na. Sumadahin matawag doon. Huwag ka magbibigay ng panis na pagkain, Huwag ka magbibigay ng panis na pagkain. Tapos, kung magbibigay ka ng mga mamamahagi ka ng damit, ng short, ng panty, ng underwear, ng kahit ano pa, ng sombrero, medyas, dapat yung hindi mo kambasahan, Iwas-iwasan mo na yung pagiging, anong tawag dito, yung mga pakitang tao mo, mga pakitang effect na wa-effect. Iwasan mo yung ganon kasi walang ganon. Di ba? Di ba? Isipin mo na lang dapat, Nakakalito. Ikaw mayaman ka nga, hindi mo naman madadala sa hukay. Iwas-iwasan mo. Tsaka yung mga pasahod mo. Oo nga pala, shoutout nga pala sa mga nagpapasahod dyan ng mga among naman kumukuha ng mga katulong sa mga iba't ibang probinsya tapos papasahurin ka ng 3,000 kada buwan. Di ba? Nakakakonsensya yung ganun Nakakakonsensya. Magbago na kayo! Sana pagtulog niya ng mahimbing, makahimbing kayo at matulog kayo ng mas mahimbing pa. At sana gumising kayo ulit. Makonsensya kayo. Ituring niyo yung mga tauhan niyo, mga katulong niyo, kung ano pang kung sino-sino ba mga pinapasahod niyo. Dapat pantay-pantay lang. Yes, maybe may limitation dapat. Dapat ang turing sa'yo, boss rin, amo rin. Hindi yung parang feeling loss na andun na tayo, pero dapat pantay pa rin yung pagtrato mo sa mga empleyado mo ng napaka So, nag-i-English na naman tayo Always be good, God is always looking at you. Maging mabuti ka sa kapwa mo, Eto, pakinggan mo to, Eto. Alam mo dapat maging mabuti kang isang ehemplo sa mga nasasakupan mo. Dapat maging mabait kang tao, i-share mo yung blessings mo, dapat maging ganun ka. Dapat lagi kang mabait, araw-araw maging mabait kang tao, araw-araw maging mabait kang kapwa. At ikaw ay aking pagpapalain. Pagpapalain kita araw-araw basta sikapin mong araw-araw kang maging mabait sa kapwa. Di ba? Paano kung si Lord na magsalita sa iyo ng gano'n?
Ha? So, yun nga. O, di ba? Nasayang ko na naman yung oras nyo. Ha? Di ba? So, yun. Be good Samaritan every day. Peace, 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 peace out.